Katatapos lang na 2025 midterm elections, landslide ang pagkapanalo ng re-electionist mayor ng Pasig City, si Mayor Vico Soto. Parang kailan lang nung una siyang nanalo sa pwesto taong 2019. Kung kailan may kumalat na kwento na di umano ipinagbawal ang pagtitinda sa mga palengke ng Pasig ng isang klase ng kakanin na katunog ng pangalan ng alkalde, ang biko. Pinagbawal yung biko kasi nagsisigaw yung si Manang, biko kayo dyan, biko kayo dyan. Naglalakad po kami ni Kong Roman sa palengke noong 2019. Alam niyo po yun, may lumapit sa akin na ali, may dala-dalang mga bilao. Sabi niya sa akin, Konsi, biko, sabi niya, bilhin mo na tong biko ko. Sabi ko sa kanya, ate, hindi naman biko yung dala-dala mo, sapin-sapin yan eh, sabi ko. Alam mo yung ginawa niya, sabi niya, de, Konsi, tingnan mo, nandito sa ilalim yung biko. Sabi ko, ba't naman nasa ilalim? Eh kasi daw, nung nag-file ako ng para mayor, bawal na daw magtinda ng biko sa palengke. Sa muling victory ni Vico, marami ang nagdiwang. Marami rin ang nag-crave, hindi lang sa tapat na pamumuno, pero sa paboritong merienda nating mga Pilipino na katunog nga ng pangalan ng batang alkalde, ang biko. At si Mayor Vico, hilig din daw talagang pumapak ng biko. Katunayan, pagkaproklamasyon ang Pasig Mayor na makyaw ng tinda ni Ronald sa Pasig Public Market. Yung mga staff ni Mayor, inutusan po siya na bumili ng biko sa pesto po namin. Ito, tama lang yung tamis niya. Hindi siya na-diabetic. Espesyal daw kasi ang biko recipe ni Ronald na minana pa raw niya sa kanyang nanay Delita. Katulad ng may gata, pati may langka po yung biko na namin. Bago nagkapwesto sa palengke, sina Ronald naglalako lang daw noon ng biko sa kalsada. Biko, bili na kayo dyan. Mahirap kasi pag nagtitinda ka kasi sa kalsada, mainit. Nung nakapag-ipon, nagbukas sila ng sariling pwesto sa palengke taong 2012. Mula noon, tila dinikitan na sila ng swerte. Lalo pong lumakas yung biko nung nanalo po si Mayor. Lalo pong nakilala yung biko po dito sa Pasig. Masarap pati laging bagong luto yung mga tinitinda namin. Mas naging sold out yung biko namin. Uubos yung lagi dahil kay Mayor Biko. Dahil sa biko, nakapagpundar ng iba pang mga negosyo. Malaki pong papasalamat ko kasi biminawa po yung buhay namin. Ang paboritong biko naman ng mga residente ng barangay na ito sa General Trias sa Cavite, classic biko na binudburan ng latik. Masarap din daw ang kanilang biko na hinaluan ng ube. Ito ang mag-aapat na dekada ng recipe ni Lola Susan. Lasang pinasarap ng panahon. Since 1986, 39 years, passion ko sa pagluluto na imbis na maglaro, doon ako sa kusina ng lola ko naka-standby. Ang mga gamit panluto niya noon, ang siya pa ring gamit-gamit ng mga anak niya hanggang ngayon mula sa Talyasi, 35 years na po ito. Shansi, Siguro mga 40 years na po ito. Pinapalitan lang po namin ng kahoy pag nasisira or nababali na siya. pati na ang paningasan o yung lutuan na para bang drum. Para po yung apoy ay steady, hindi po naiistorbo yung pagluluto. Luman-luma na po yan pero iniingatan lang namin para magtagal siya. Alas 5 pa lang ng hapon, abala na ang kanilang kusina para sa pagluluto ng biko na ititinda nila kinabukasan pa. Una munang isinaing ang malagkit na bigas. 2 beses po para mawala yung starch niya. Sunod na pinakuluan ang gata at asukal. Ito ay niluluto lang sa medium kasi pagka niluto mo sa malakas, pwedeng masunog at hindi malulutong mabuti ang gata.
Nung lumapot, inihalo ang sinaing na malagkit at nagsimula na ang walang tigil na paghalo na aabutin lang naman daw ng 5 oras. Ngalay is real! Masakit, kailangan talagang ganun talagang gawin, magtiis, kasi para kumita. Kaya para iwas buryong, sina Lola Susan, sumasayaw pa raw ng cha-cha habang ginagawa ito. Kada masaya ka, masarap din ang lasa ng lulutuin mo. Sa una po, nilagyan po ng langis yung dahon para hindi dumikit yung ating biko. Ngayon, taplatin na para mahiwa at malagyan ng toppings. At para sa isa pa nilang biko recipe, ang classic biko, hinaluan ng ube. 12 pesos kada slice. Pero para sa mga bitin, pwedeng umorder ng isang plato o hindi kaya isang bilao. 150 to 600 pesos ang presyo. Talagang masarap. Ang kanya kasi mula ibabaw hanggang gitna, hanggang ilalim, luto. Hindi siya ganun katamis. Ang biko, saksi rin daw sa malagkit na pagmamahalan ng anak ni Lola Susan na si Roderick at ng kanyang misis na si Marie Chris. Yung binata ako, nireregaluhan ko ng biko si Mrs. Doon ko siya napasagot. Tatamis naman daw ang inyong mga ngiti sa biko ng mga tiga Plaridel sa Bulacan. Ang toppings kasi nito, hindi lang latik, kundi homemade yema. Ito ang biko yema na paandar ni Ferns. Naghanap lang ako ng kakaiba para lang maiba yung biko sa ibang gumagawa. Yun nga naisip ko dahil maraming may gusto ng yema. Nilagyan ko na lang siya ng sarili kong flavor. Una munang iniluto ni Ferns ang biko. Pag nakita namin na tuyo na siya, kailangan namin itong haluin para hindi masunog. Lalagay natin dyan sa malaking kaldero. Tapos haluin lang siya. Hihintayin na lang natin na lumapot. At saka niya inihanda ang yema. Kailangan tamang dami talaga yung egg yolk para hindi siya sobrang tamis. Lalagyan na natin ng vanilla para maalis yung lansa ng itlog. Tapos konting asin lang, pampabalance ng lasa. Ito na ang aming biko yema. Napakasarap! Hindi sa sobrang tamis, hindi naman siya matabang. Talagang babalik-balikan. Taong 2016 daw, nung nagsimulang magluto ng yema, si Ferns. Pinag-aralan ko lang para lang pag may birthday, dadalhin ko sa pangregalo. Sa online talaga ako nakilala. At hanggang ngayon, mas lumakas. Nung mas marami yung nakatikim, mas bumenta. Kaya naman si Ferns, sumakses! Sa isang linggo po, ang kinikita namin nasa 20K to 25K. Nakapagtapos yung panganay ko. Pinoy na Pinoy ito. Binihisan natin ito mula sa ulo hanggang paa. Bagamat ito ay may impluensya base sa kanyang pangalan na biko, mula sa Hokkien, ang biko ay simbolo o sagisag ng buhay dahil ito ay bilog. May paniniwala ang mga matatanda sa atin na kapag ka naghanda ka ng malagkit, ng matamis at ito ay pabilog, so ito ay nagsisilbing swerte. Mataas po yung energy niya. Nanggagaling po yun dun sa gata, asukal, at saka yun pong malagkit. Tulad po ng kahit anong pagkain ay wag po sobra-sobra. Ang normal po kasi natin na gusto na kain ng biko ay yung pong para lang po tayong bumili sa palengke, yung pong isang maliit na square kada araw. Sa tagal ng love affair ng mga Pilipino sa biko, lumipas man ang panahon, marami
marami mang iba-ibang panghimagas ang natikman, ito lang ang masasabi natin sa kakaning ito. Ikaw pa rin ang bibi ko! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.